At kaugnay ng balitang pinakamalala ang trapiko sa Metro Manila sa buong mundo, alamin naman natin ang reaksyon ng ating mga motorista mula kay Ryan Lesiges live. Audrey, tamang diskarte ang ginagawang panabla ng ilang motorista. Mairaos lang ang matinding traffic dito sa Metro Manila, partikular na nga sa tuwing sumasapit ang rush hour. Ang ilang motorista aminadong apektado ang kanilang kita dahil sa matinding traffic. Malaking abala na para sa taxi driver na si Bobby ang matinding traffic sa Metro Manila. Kwento niya, kung dati kapwa taxi driver ang kanyang kalaban sa hanap buhay, ngayon, ang usad pagong na traffic na. Kaya para kahit papano ay kumita, madaling araw na lang pumapasada para hindi na sumabay sa buhos ng mga sasakyan. Lalo na sa gasolina, mahal ang lakas ng konsumo. Yan ang aming reklamo talaga, yung traffic. Gawa nung, siyempre, imbis na makatakbo ng marami, wala, napipending ka dyan sa karsada. Mas yung kita namin bumababa. Si Joseph naman, motor ang gamit sa hanap buhay. Pero hindi rin sila absuelto sa tindi ng traffic. Sa 6 na taon daw niya sa hanap buhay, natuto na siyang makipagpatintero. Mairaos lang ang isang biyahe. Minsan kasi bumibiyahe ako madaling araw na eh. Minsan nagtatry ako, alas 12 pa lang bumibiyahe na ako. Para kahit pa paano merong kita. Kasi pagdating ng alas 6, pag-arastar, wala na eh. Doon lang kami natatalo sa gasolina, saka sa oras. Sa pag-aaral ng TomTom, isang Dutch multinational company na nagbibigay ng navigation at traffic data, lumalabas na gumugugol ng 25 minuto at 30 segundo sa loob ng 10 kilometro ang mga motorista sa Metro Manila. Kaya naman, nangunguna ang Metro Manila ayon sa TomTom na may pinakamalalang traffic congestion sa ilang metropolis sa buong mundo nitong 2023. Sinundan naman ito ng Lima, Peru, India, Japan at Colombia. Pero ang MMDA hindi kontento sa ginawang pag-aaral ng TomTom. Gumamit lamang daw ng GPS o Global Positioning System para sabihin na usad pagong ang mga sasakyan sa Metro Manila. Sa kabila nito, aminado naman ang MMDA na lagpas sa totoong kapasidad ang ilang kalsada sa Metro Manila. Gaya sa EDSA na may 300,000 carrying capacity lang pero nasa 400,000 ang dumadaan kada araw. Sabi naman ng DOTR, papaspasan na nila ang pagsasaayos ng mga road projects para makatulong na maibsan ang matinding traffic. Challenge din daw hindi lang sa DOTR, kundi maging sa ibang ahensya ang pagiging top 1 ng Metro Manila sa traffic congestion, kung kaya't marapat lang na hanapan ito ng pangmatagalang solusyon. Audrey, batay nga sa datos ng MMDA, nitong 2021, umaabot sa 3.2 million na mga sasakyan ang umiikot sa buong Metro Manila araw-araw yan. Tumaas yan ng 3.5 million nitong 2022 at mas tumaas pa sa 3.6 million ang umiikot na mga sasakyan sa Metro Manila araw-araw. Samantala, Audrey, sa mga oras na ito, dito sa bahagi ng Philcoa ay may pagsikip na ang daloy ng trapiko. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges.